Diyos na buhay. As we sing this song again sa ating Diyos na buhay, kung saan bawat salita, bawat boses, bawat tinig na lumalabas sa ating mga labi ay nagbibigay papuri pasama sa ating Diyos na buhay. It's time for us to fix ourselves to Jesus. Tulog natin ang ating puso, isip at namin sa ating Panginoong Jesus. As we worship our Lord this day, ini-express na po natin yung totoong pag-ibig natin sa ating Panginoong Jesus. Hindi natin pinapansin anong sasabihin ng tao, hindi natin papansin anong sasabihin ng kapwa natin, pero naisip natin yung sasabihin ng Diyos sa buhay natin as we come into His presence, as we worship Him in spirit and in truth. Come on, let's stay in the presence of the Lord as we worship Him today. The King of Kings, the Lord of Lords, His name is Jesus. Our Father in heaven, Jesus Christ our Lord, sa ating buhay na ito, ikaw ang inanahan ko. Hallelujah!
Lord, salamat Ama sa iyong touch. Salamat Ama sa iyong yakap. Salamat Jesus sa pag-ibig mo. Na totoo Lord, kailanman di ka nagkulang. Ng biyaya mo, sapat na sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang iyong salita na siya na ay pumumulayan. Bagay ito. Dalahin ko po ang Panginoon Jesus na patuloy kang pumilos sa bawat puso ng mga anak mo, Ama. Lord, na ikaw ang makita, ikaw ang makinig. Lord, itahuli po ako sa presensya mo, Panginoon Jesus. Na ikaw ang matanggap, makuha, mayuwi sa kanilang mga tahanan, Panginoon. At ihanda po ninyo ang bawat puso ng iyong mga anak na narito ngayon natatanggap ng iyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po ang salita mo, Panginoon Jesus. Lord, na magbibigay sa atin ng kalakasang spiritual na encouragement, Panginoon, na siya kailangan natin, na hindi lamang naubuloy ang tao sa dinamay kundi sa bawat salita mo, Panginoon Jesus. Lord, fill this place with your presence, O God. At anong magtawag lang ng kalaban sa gawain ito ay siya namin inuwasak sila sa dugo at pangalan ni Jesus. And Father God, your will be done. Ang siyang masunod. Salamat Ama. Salamat aming Diyos. Salamat Banal na Espiritu ng Diyos. Father God, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakpagan po natin ang Diyos sa umagang ito. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Lahat ng pinagpala magsabi ng hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Diyos sa buhay. At talagang mga anak ng Diyos ay buhay na buhay. Amen po ba? As we worship the Lord this day, talagang naman natin ang presence ng ating Diyos na buhay. Amen! Musta na po ang kahapon? Amen! Sabi nga nila, February is the love month. Amen? Tanong ko sa umagang ito, kapag narinig natin, ready na tayo? Amen. Kapag narinig natin, yung salitang love or pag-ibig, ano kaya yung unang-unang pumapasok sa ating isip? Siguro, puso. Yung mga iba siguro ito, kinikilig na kapag pinag-uusapan na ay tungkol sa love, especially sa mga kabataan, love, okay, parang kinikilig na tayo. Praise God, nagkaroon po tayo ng alam kayo kahapon, praise the Lord, maraming kabataan po ang mga dito na let's begin to praise them. Amen po ba? Kapag napapagit yung salitang love, anong unang pumapasok sa ating mga puso, ating isip? Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8. 1 John chapter 4 verses 7 to 8. Basahin ko na to. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ulitin ko po. Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Sino po dito mga anak ng Diyos? Praise God. At ang mga anak ng Diyos ay umiibig. At kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ganda po ng salita ng Diyos. Totoo po that God is love. And this month we are celebrating yung Love Month celebration. Pero sa ating mga anak ng Diyos, everyday ay araw ng mga puso. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Tignan niyo ang katabi mo. Punong-puno yan ng pag-ibig. So, yan. Yung
punong-puno yan ng pag-ibig. Amen po ba? Dahil ang mga anak ng Diyos, punong-puno ng pag-ibig. Ang gano'ng nasabak ka natin masakay, punong-puno ka pa rin ng pag-ibig. Amen. Araw-araw natin makasama rin masakay, pira. Diba? Pira na pero sige na kung makasama tayo. Still, may pag-ibig pa rin sa atin na nagmumula sa ating Diyos because iba yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Pansinin po natin, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago, hindi nagkukulang, hindi nagsasawa. Pero ang pag-ibig ng tao, nagkukulang, nagbabago. Ngayon, mahal ka niya. Bukas, di ka na niya alam. Di ba? Kasi ang kalabak ng text at kanang reply. Di ka na love. Di ba? Hindi mo lang siya napagbigyan, di ka na love. Pero yung pag-ibig ni Diyos, ni Lord, hindi yan magbabago noon, ngayon, magpakailanman, pinatunayan niya na po yan sa bundok ng Kalbaryo nung binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin dahil mahal niya po tayo. Kaya po pumunta si Jesus Cristo dito kasi dahil sa salitang love. Dahil sa salitang love. Mahirap ba sabihin yung salitang I love you sa kapwa? Kaya naman natin nasabi yung salitang I love you sa mga mahal natin sa buhay. Kaya natin nasabi na mahal kita, tatay, nanay. Mahal kita, honey. Kaya natin nasabi tuwing hearts day lang? O tuwing may kailangan. Ano po ba? Tingnan niyo ba sinabi sa salita ng Diyos, no? Pag-aralan po natin ang 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Sabi po dito, ang mga umiibig ay mga anak ng Diyos. At sino yung mga anak ng Diyos? Tayo. At tayo mga anak ng Diyos, dapat marunong tayong umibig. Kaya una, ibig sabihin kapag tayo umiibig, sinasabi sa salita ng Diyos na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang hindi marunong umibig, hindi anak ng Diyos. Ayaw po ba? Kaya tayo narito na ngayon dahil mahal natin si Lord. Amen. Kaya tayo narito sa umagang ito dahil mahal natin si Lord. Amen po ba? Kaya ako pupunta sa church kasi mahal ko si God. Hindi dahil Sunday. Kasi minsan ganito nangyayari. Dahil sa Sunday, pupunta ako sa church. Hindi. Pupunta ako sa church kasi mahal ko si Lord. Amen. Amen po ba? Kasi mahal ko si Lord. Yung kanina yung ginagawa po natin, remind ko lang po sa bawat sa atin, yung ginagawa natin as we worship the Lord in spirit and in truth, habang pinapalakpak po natin ang ating kamay kanina, ini-express na po natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Paano pa natin si Lord? Nandiyan po para sa express natin sa pag-ibig mo sa Diyos. Harap. Amen! Ayan. Kasi mahal natin si Lord kaya natin siya pinapalakpakan. Kasi mahal natin si Lord, kaya tayo narito. Ibinibigay natin ang oras natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Masasabi ba natin mahal natin ang kapwa natin kapag di natin binibigay sa ating oras sa Kanya? Hindi. Kailangan ibigay po natin yung oras natin sa kapwa natin. Ibig sabihin is importante siya. Ibig sabihin, mahal natin siya. Kaya ngayon, sinasabi natin, pinapatuloy natin ngayon na mahal natin ang Diyos dahil narito tayo ngayon. Lahat na nagmamahal sa Diyos, pumalakpak. Amen. Kaya pinapatuloy po yan na tayo ay mga anak ng Diyos. According to Matthew chapter 22 verse 37 to 39, Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. The second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Tinanong yung isang kwan, sino naman ng puso mo? Siyempre, ikaw. Diba?
Nagtanong yung babae, sino naman ang puso mo? Siyempre, hindi ikaw, si Jesus. Kapaingan. Amen? Dapat laman ang puso natin si Jesus. Kasi sabi ni Lord, mahalin natin ng Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Bakit kaya sinabi ni Lord na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa? Kasi dapat si Lord pala lagi ang siyang number one sa puso natin. Amen po ba? Dapat siya ang number one sa puso natin. Kasi alam ni Lord, sino man ang nagiging number one sa puso po natin, siya yung nagiging Diyos natin. Tama mali. Kung sino yung number one sa puso po natin, siya yung nagiging Diyos natin. Kaya sabi ni Lord, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yun po ang kasi ang gusto ni Lord, dapat siyang number one sa puso natin, kasi gusto ni Lord, siya palagi ang maging Diyos ng puso, ng buhay po natin. Kasi pag hindi si Lord ang number one ng puso natin, ibig sabihin, hindi siya yung Diyos natin. Yung Diyos natin, yung inuunan natin. Kaya yun ang sabi ni Lord sa atin. Amen po ba? Kung nagiging priority ng ibang bagay, syempre, sila yung nagiging Diyos natin kasi sila pinapriority natin. Pero pag si Lord ang inunan natin, thank you Lord, kasi nakakasunod tayo sa kanyang commandment. Sabi doon, Matthew chapter 22, 37 to 39, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Amen po ba? Amen. So, tayo mga umiibig pala, according to the Bible, tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo pong tumanggap, nanampalataya kay Jesus bilang Diyos, tagapagligtas. Isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Tayo na po ay naging anak ng Diyos. Pati nga yung tatabi, kung anak ba yan ng Diyos? Yung tatabi nyo, kaibig-ibig ba yan? Madali bang mahalin niya ang katabi ninyo? Amen! Praise God, di ba? Bakit napakadali? Kasi ang pag-ibig niya ng Diyos ang nasa atin. Amen po ba? Pero kapag yung pag-ibig natin, yung sariling pag-ibig natin, ang ina-apply natin, tingnan yung katabi ninyo. Ang hirap yan, ang hirap ibigin. Pero kapag yung pag-ibig ni Lord ang ina-apply natin sa buhay natin, ay syempre kahit hindi yan kag-ibig-ibig. Kaya-kaya natin niyang mahalin kahit ang nananalitay na sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At napakaganda, nag-apply natin sa buhay po natin, the love of Jesus. Ayon sa kanta ng mga bata, the love of Jesus. Ang tanong tayo, the love of Jesus, sweet and marvelous. Di ba? Sweet and wonderful. Amen po ba? Mahal ba natin kapwa natin? Pinagsagrade ba yung katabi ninyo? Love you, man. Amen? So we do everything out of love. Amen? Nasabi doon sa 39, thou shalt love thy neighbor as thyself. Kailangan mahalin po natin yung kapwa po natin. Amen po? Amen? Number 2. Sabi doon, lahat ng umiibig ay kumikilala sa Diyos. Alam niyo po ba na hindi lahat po ng tao ay naniniwala sa Diyos? May mga iba hindi sila naniniwala sa Diyos. And praise God, tayo po ay naniniwala po tayo sa Panginoong Diyos. Hindi nila ina-acknowledge si God, hindi nila ina-acknowledge si Jesus, hindi nila ina-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos. And praise God, tayo dito narito ngayon ay naniniwala sa kapangyarihan ng ating Diyos. May isang couple ay kakasal na. Magpapakasal na sila, tapos sinanong sila, babae, ay lalaki pala, tunay lalaki, mahal mo ba ang babaeng ito? Opo. Ikaw naman babae, mahal mo ba ang lalaki ito? Opo. Sumagot yung naniniwala kayo sa Diyos? Hindi po. Pero mahal mo siya? Opo. Ikaw mahal mo siya? Opo. Ibig sabihin, naniniwala kayo sa Diyos? Bakit eh? Bakit po eh? Kasi sabi sa Bible, God is love. Kung marunong tayong magmahal, ibig sabihin na marunong tayo, alam natin, naniniwala tayo na may Diyos. Tama, mali.
Tama, mali. Amen po ba? Kaya tayo lahat, naniniwala tayo na may Diyos na puno-puno ng pag-ibig na nasa atin. Amen po ba? Malinaw. And lastly, verse 3, sumasa atin ang Diyos. According to verse 12, 1 John chapter 4, verse 12, kailan may wala pang nakakakita sa Diyos, ngunit kayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos, at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Ganap sa atin ang kanyang pag-ibig at nasa atin ang Diyos. Sa atin ba ang Diyos? Tingnan niyo po, ang pag-ibig po kasi ng tao ganito. May pagkukulang po yan. Ito kakasalan naman, hindi ko sa kasalan. Narinig ko naman po ito. Just one statement. May isang couple ulit, malapit ng ikasal. Tapos yung lalaki, lumapit sa kanyang tatay. Tay, ano yun anak? May problema ako, tay. Bakit? Bakit? Anong problema mo? Dapat masaya ka ngayon dahil ikakasal ka na eh. May problema ako tayo kasi malalaman na ng mapapangasawa ko ang sekreto ko tayo. Ano ba sekreto mo? Tay, medical teachers ko tayo. Grabe bang ko tayo. Singapin ang namin tayo ito. Diyan mo na tayo. Grabe bang ito. Nanda to. Kasi si tatay, syempre mahal na yung anak niya. Ayaw niyang mabukit. Ganito na lang gawin mo anak. Mag-medyas ka na. Para hindi niya maamoy. Sige tayo, tuloy siya. Ito naman pala, may problema din pala itong babae, lumapit sa kanyang nanay. O dapat excited ka, may problema nanay, may problema po ako. Ano yung malalaman niya yung sekreto ko nanay? Ang sekreto mo anak, sabi sa nanay. Nay, alam niyo yung morning breath ko po, pag-isip ko sa umaga, grabe, bakit ito nanay? Pinaimburo ko sa pagpunay, ang problema. Kasi bakit ito rin nanay? Ganito na nanay. Ay, anak, pag-isip mo, huwag kang magsalita. Dumiretso ka muna sa CR. Tapos magmumog ka, mag-toothbrush ka, kung meron kang stay pasol, inumin mo. Magmumog lang, hindi inumin, stay pasol din eh. Di ba? Inumin mo. Mag-isip mo. So yun, kinasal. First night. Hani mo. Ginawa ni yung Juan, nag-medyas siya. Tapos yung naman, pagising niya, hindi siya nagsalita dito sa CR. Naku, nagkita si tatay niya kasi anak. Tay! Ano yun? Success! Tagumpay. Diba? Tagumpay. So, sabi ko sa anak, di ba? Yung anak din na babae, musta anak? Musta first time? Grabe na eh, okay. Success. Excellent. So, paglipas ng isang gabi, tulog sila, nagising ang lalaki. Nung nagising siya, napansin niya na wala yung medyas niya. Ay, ako rito may laki. Ako to may medyas, sinama to yung medyas ko eh. Ano ba anak, nasa yung medyas ko, naamog to. Kaya kahulo to, nagising yung babae. Nung bumangon siya, ano pa yan, honey? Eksakto nung ba to? Sabihin mo na nga, nakmun mo, sumidyas ko, honey? Sumidyas ko, honey? Okay, kung nagbuman, siguro bumaman, di ba? Anong ibig ko pong sabihin? May kahinaan. Amen po ba? May kahinaan, di ba? Amen? Pero sabi sa salita ng Diyos, love covers every error. Amen po ba? Yes, may kahinaan yung partner, may kahinaan siya. Pero sabi sa salita ng Diyos, love covers many errors. Amen po ba? Kaya niyang takpan anuman ang kamalian ng pag-ibig. Pinatunayan niya po yan ng ating Panginoong Jesus.
Na dapat tayo po ang mapahamak, pero si Jesus mismo, pinatunayan niya sa bundok ng Kalbaryo para hindi tayo mapahamak. Ibinigay niya ng kanyang sariling buhay para sa atin dahil mahal na mahal po tayo ng Panginoon Diyos. Hinabi ko lang yung kung sabi ni Pastor Shersan, medyo matagal pero napakaganda. Sabi niya po sa amin, share ko po sa inyo, lahat ng tao o lahat ng anak ng Diyos, walay isip to. Laman, timba. Ay, timba plastic. Okay? Yung timba plastic, walay isip tayo kung sinuman. Nung kagawin na no, siyempre, ibo. Pero ito po maganda, no? Ato kasi nagawa, no ang may timba yung walay isip to, tingkal na tayo sa may makmaklis siya lang yung mabalasok. Nakagaan, napanos, umaapaw pa. Amen? Ganon din po tayo. Kapag si Jesus Christ po ang nasa buhay natin, yung pag-ibig ni Jesus, yung maapo sa buhay natin, ang ganon lamang tayo na palutilisan siya. Yun ang pag-ibig ni Jesus kapag tayo po ay nakababad sa presence ng ating Panginoon Jesus. Ang ganon lamang tayo kapag tayo babad sa presence ng Panginoong Diyos, still umaapo pa rin. Yung mga tubig na kuwan, na ukal na papalaman minsan siya. Ganun po, grabe katindi ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Mahal po ba natin ang Diyos? Mahal po ba natin ang Diyos? Dahil ang pag-ibig ng Diyos, it gives victory. Amen po ba? Kahit ano ang problema dumating, still tayo manak ng Diyos. Napaka-tagumpay natin dahil may Jesus tayo sa ating mga buhay. And it gives victory. At ang pag-ibig po ng Diyos, ano ang bagay dito sa lupa, hindi tayo pwedeng ilayo or separate sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Kung yung pag-ibig ng tao, pwede kang i-separate tulad ni Romeo and Juliet, pinaghiwalay sila. Wala tayong istorya. Pero, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, walang makapaghihiwalay sa atin. According to Romans chapter 8:35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Kapighatian ba? Ang gutom o ang kahubaran? O ang panganib ng taba? Romans 8:37, sabi niya, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang mga taas-taasan, kalimitan nila ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. May pinadama sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Grabe pala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang sino man, anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Grabe malaman, grabe malaman yung pag-ibig ng Diyos. Grabe palang ispasamuhay. Amen. Mahal po ba natin yung mga asawa natin? Pinag-pray po ba natin sila? Ang asawa, kailang kailang kabuhang gusto. Yung sabi, kabuhang sa mo, grabe. Ganito po sekreto. Ipag-pray nyo po. Ilingas nyo po siya. Kapag tulog. Amen? Sabi ng ate ko, tabak ng nanay, walat manilang natin, dati natulog ko na sama. Kaya natin friend Lara, kasi nakabad ang ng Lord. Kaya kasi katulis mo na yung parish. Alam mo, yung asawa ko noon, ayaw niya ako pumunta na siya to worship the Lord. Pero sekreto ko, ginawa ko ganito. Pagtulog, nililay hands ko yan. Lord, pagpalain niyo po ang asawa ko. Kahit may babae yan, Lord, pagpalain niyo po siya. Diba? Pagpalain niyo po siya, Lord. Yung pagpapaalam, hindi na siya pwedeng makahinga. Hindi ka na, okay, yung pagpapala. Amin po, pagpalain niyo po siya. Sa tayo din mga anak, pag-pray po natin mga magulang natin. Amen po ba?
Pinag-pray ba natin mga magulang natin? Pray natin sila, lay hands natin sila. Lord, bendisyon mo yung nanay ko katawan. Ang taknak na sawa si nanay ko. Pagod na pagod siya sa pakikistorya Lord. Sa mga natin. Pero Lord, still, pagpalain mo po siya, Panginoon. Bless niyo po siya, Lord, na ang pag-ibig ko ang maibahagi na sa kapwa na, Lord. Bless mo po siya. Amin po ba? Lord, simuli mo yung nanay, Lord, anak ko katawan, bendisyon ang katawan, ang gano'ng ang sinanapatunay ng siya katawan. Bendisyon ang liyasan siya, Lord, kaya sumakilo sa gawin mo. Bless mo siya, Lord. Pag-pray niyo siya, pagtulog, layas natin sila. Amen po ba? Tapos yung isang anak, layas siya kanyang tatay, Lord. Bendisyon mo yung tatay mo kapag ginagawa ka sa pero bendisyon mo yung sa siya. Wag po si tatay. Antig ako mo siya. Ako yung ahit, ulo sa takay ang mundo. Tara nyo, ano, ikaw mo, tingnan mo, relax, di ba? Ganito ka. Hindi, pag-pray natin sila kapag mahal po natin sila. Then, please pray for us. Sabi po ba, we need your prayers. Amen po. Kasi mahal natin sila, kaya pinag-pray po natin sila. Mahal natin yung mga magulang natin. Mahal natin yung kapwa po natin. Mahal natin yung mga anak natin. Pinag-pray po natin sila. Lord, nagawin ang utugan na po, nagawin ang ulo to Lord. Ano, pinag-pray po ba natin sila? May tatay po Lord, kalagit, ano, pinag-pray po ba natin sila? So we need to pray. Amen po ba? Amen. Because tayo mga anak ng Diyos, we need to love like Jesus. We need to love like Jesus. Si Jesus mismo, grabe ang pag-ibig niya sa atin. Kaya ang tularan natin, gayahin natin yung pag-ibig ni Jesus. Love like Jesus. The more we love like Jesus, the more we became Christ-like. Amen po ba? The more na ginagaya natin yung pag-ibig ni Jesus, the more nagiging kagaya natin ang Panginoong Jesus. Grabe, may nala po kami Alaminos. Naman kami ang pinabakbayan nila. Ang tatay, may sakay ang people, nakamotor kami. Tapos, tricycle, lumusot ako. Sakto, paglusot ko. Biglang limutan, natura. Sakto, okay. Okay, Tapo. Taples. medyo mapaakit. Ano mangyari mo sa tribe? Ano ginawa niya sa amin? Kinat po niya kami. Lumusot na kami. Ang ginawa ng driver ng tricycle, ginitik po kami pag-lay. Kaya, umatil kami. Hindi namin pinara. Kaya, pinauna. Hindi po, sa ito ito wala pa. Pero sabi ni Lord, mag-pray mo siya. Patawag natin, Lord, hindi siya nalulunod. Protektan mo katawan. Pero sa actually, nagtumubalag. Bendisyonan mo, Lord. Bendisyonan mo. Protektan. Pero pag yung love mo, yung sarili mo, upuan mo, sabi ni Lord, pag-pray mo siya. Prayer ko siya. Mahal mo siya. Mahal ko siya. Kaya mahalin mo siya. Amin po ba, hanapin kita, mahal pa rin natin sila. Kasi ang nananalaytay na sa atin, yung pag-ibig ng Panginoon Diyos. Amin po ba? So let's pray for them. Amen? Pag ginawa tayo ng mga tama, pray for them. Amen? Pray natin sila because mas maganda kung ang mundong ito ay punong-puno ng pag-ibig. Amen? Pag-ibig na nagtutulungan, nagdadamay na hindi nagsisira. Ano man yung kakulangan, ano man yung kahinaan, tayo mismo magtulungan tayo. Amen po ba? Sabi ko nila, kailangan mababa tayo sa presence ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Dahil ang love na mula sa Diyos, parang magnet iyan. Yung magnet kasi, nag-a-attract ng mga objects. Tama po ba? Amen. Kung na-pray po natin pag-ibig na nagmumula sa Diyos, naniniwala po, tayo mismo makaka-attract tayo ng
ng mga hindi pa nananampalataya kay Jesus. Kasi nakikita na yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Sila mismo na ang lalapit sa atin. Amen po ba? Because love attracts every soul. Nais po ba natin na tayo lang makarating sa langit? Siyempre, mahal natin yung mga kapwa natin. Siyempre, mahal natin yung kapitbahay natin. Kaya, let's apply the love of Jesus na nasa atin. Yun po ang maganda. Yung pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Love like Jesus. Gano'n na tayo dudungalan still? Sabihin natin, pag-ibig ng Panginoon Diyos. Kasi si Lord na ang bahalang kikilos mangungusap sa kanila. Amen po ba? At walang anak ng Diyos na makasarili. Di ba rin, kasi lang po tawon, sila to, impyerno, ulit-ulit ka na. Ganda nga, papalalong ko lang, ginawang ko lang, hindi ko lang niya. Ito ni siya siyang gabay, papalalong. Let's apply the love of God pa rin sa kanila. Let's pray for them. Amen? At naniniwala po ako, this place, this full barangay dito, if we apply the love of God, magiging heavenly barangay. Just like King David, prayer niya, Lord, I ask of you a heavenly nation. At tayo rin, ang desire natin to have a heavenly barangay dito sa barangay dito. Amen? Like King David po. Si King David desire niya to have a heavenly nation. And it's our desire then to have a heavenly barangay. Unahin natin dito sa barangay ito. And let's apply the love of Jesus kung mumula sa natin sa buhay po natin. Amen po ba? Gusta na po yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Nagiging stronger pa rin po ba? In spite or despite of sa mga discouragement, mga narinig natin negative, nagiging matatag pa rin po ba? Amen po ba? So let's apply the love of God. Love ng ating Panginoon Jesus. Let's bow our head and let's close our eyes. Isipin po natin yung salita ng Diyos na siyang ating narinig. Yes? Yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ano na naman tayo? Tayo po mga tagasunod ni Kristo ay parang magnet. It's like a magnet na kung saan nag-a-attract ng mga souls in the kingdom of heaven. If we apply the love of Jesus sa buhay po natin. Tandaan po natin lagi, ang pag-ibig ng tao, nagbabago. May pagkukulang. Nagsasawa. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi yan magsasawa. Hindi yan magkukulang. Hindi yan magbabago. Pinatunayan niya ni Jesus. Sabi niya sa kaaway, over my dead body. Dumaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago ko makawagan ang anak ko. Pinatunayan niya po yan ni Jesus. Nung binigyan niya kayo ng buhay para sa atin. Pinatunayan niya po yan ng Diyos. Dahil mahal na mahal niya po tayo. Ibig na tayo po ang mahirapan, tayo po ang mapahamak. Binigyan niya kayo ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Noong nilikha ng Diyos sa langit ng lupa, ginamit na lamang po ang kanyang mga boses. Pero, nung kaligtasan na po natin, ang pinag-uusapan, hindi lang boses ang kanyang ginamit, kundi ibinigay niya mismo ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Buhay, sakit, pait, dugo, hirap ang magwis para lamang po tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos na ginawa niya para sa atin. Tayo po kaya. Gusto po yung pag-ibig po natin
sa ating Panginoong Jesus. Musta po yung pag-ibig po natin sa kapwa po natin? Yung pag-ibig po ba ng Diyos ang nangyahari sa ating mga puso? Hallelujah to your name. Lord, continue to speak to your children, Lord God. Patuloy po kayo mag-usap ng Panginoon. At napakaganda ng manahan sa presence mo, Lord. Sa presence mo, Lord. I may tumayo and just worship our Lord this day. And worship ang ating ating Diyos sa umaga ito. And let's forget about ourselves and let's magnify the Lord our God and let's worship Him.
nagkakaroon ito ng kahulugan, na kumpleto ito, Panginoon Jesus, dahil sa iyo. Dahil ang pag-ibig mo, Jesus, ay sapat na sa buhay ko. Lord, salamat po sa dakilang pag-ibig na bigay mo rin sa akin. Lord, salamat po sa salita mo. Lord, continue na Jesus, tumingin kayo sa bawat puso ng iyong mga anak. Turuan mo po kami na ang maghari sa amin, sa aming mga buhay, ay ang pag-ibig mo, Diyos. Ngayon po ang makita sa aming buhay ng mga iba na nakakakilala sa amin, yung pag-ibig mo, Panginoong Jesus. So Lord,